Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Atty. Rowena Guanzon. Statement of Majority Leader Ferdinand Marcos doon sa akusasyon ni Senator Amy na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ito: I have always acknowledged and respected the role of my tita, Senator Amy Marcos, played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. To further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time, even myself, that is not only false, but dangerously irresponsible. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. My cousins Borgie, Vice Governor Matheo, and Attorney Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are false. We always agreed that whatever happened between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving me my start in public life. Now is the time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Grabe, matindi. Ang ganda ng pagkasulat, in fairness. Kung sino man ang sumulat itong statement na ito, maganda ang pagkasulat. But it does not mean kung totoo ba ang sinasabi niya. Maganda lang pagkasulat, maganda ang dating. Ang pagkagawa, depende na ngayon sa audience. Kung paniniwalaan ng taong bayan na makakabasa o makakarinig nito. So, tingnan natin ang reaction comments. Okay, tingnan natin Ilan ang nag-like, nag-love, na tumawa at nagalit. Tingnan natin. 11,000 ang nag-react. Sana ito ma-monitor ni Congressman Sandro. 11,000 ang nag-react, 10,000 ang tumatawa. Hindi sila naniniwala sa iyo, Congressman Marcos. 80 ang galit, 1,000 lang ang naniniwala, nag-like. So, 90% sa
citizens o netizens nga nag-react, tinatawanan lang or hindi naniniwala itong statement ni Congressman Marcos. 10% lang ang naniniwala sa kanya. Okay. Basa tayo sa mga Greg John Largo, yak, addictos. Maya Mitsugi, medically that is the reason behind his facial dyskinesia, which can occur with both acute and chronic drug abuse, especially coke. Yung ganyan ba yan? Kim Nogit, if it isn't true, maybe you can prove it by a test, follicle test. Ito. This way, everyone will believe that you speaks the truth. Correct. Ano lang. Silang pamilya, kasi tatlo silang inakusahan eh. President, First Lady, at itong anak na si Congressman Herlen Jupano. The most effective way to counter baseless accusation is by conducting a test sa buhok. Chat Chai, debunk the statement of Senator Amy with a legitimate third-party test. End of story. So, balikan natin ha. Grabe. Hindi ito asal ng tunay na kapatid. Grabe, distabil. Sinungaling ka, Auntie Amy. Di ba ganon? Destabilisasyon. Gusto mong pabagsakin ang administrasyon ng aking tatay in the pursuit of your political ambition. Ano bang mapapala ni Senator Amy itong pagbulgar niya nito? Anong mapapala niya? Tataas ba siya? Hindi naman. To me, out of love of country, opinion ko lang ito, bakit siya nagsalita, it takes a lot of courage. Damang-dama ko ang pagmamahal ni Senator Amy sa kanyang pagsasalita, yung kanyang malasakit sa kanyang kapatid. But, he has to balance. Ito, to me, it is an answered prayer. It's a divine act, sabi ng isang retired PMAR. Divine act, itong pagsasalita ni Senator Amy. Ako, naniniwala ako sa magandang intention ni Senator Amy. Gusto niyang iligtas ang kapatid niya, gusto niyang iligtas ang ating bayan. At pasensya na lang po, hindi ako naniniwala itong pahayag ni Congressman Sandro Marcos. Para gusto nilang matapos ang isyo, ito na, test sa buhok, test sa buhok. As simple as that. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga na magsin. Aliyog sa nagatay sa sin, salamat tayo. Ug karon mo na dahil ni ang atop sa natagaan na mo gero. Mga sako gipang kunanrang dayon o kahabol. Una ni ang ilang atop. Ug karon mag-atop na ni sila. Hay tengah ada bawa. Ito naman na si Kuya. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og salamat tungod sa iya pito na ka tuig ning akong sinaya pag pulian. Salamat kayo. Lagi. So pito na ka tuig ya bago pa ka nakapuli og atop.
Oh, bago Sa imong balay. Ito na to kaya pag napulian. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop? Wala lagi, Biyero. wala may kuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kuan ra, umara. Uma, Igo-igo raban, wala naman pangonsumo, di nagigaw ka budgetan ang kuan gyud. atop. Atob. Lagi. So pila na daya imong edad? Kuan na 30. Ang imong anak pila ka buok? Kulo. 3 ka buok. So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duwa wala pa. So salamat kayo ya. Oh, salamat pod. Salamat kayo.